Personal na ipinagluto ng lalaki ng gamot sa sipon ng asawang may sakit, ngunit inireklamo nitong mapait daw. Direkta nitong ibinagsak ang mangkok sa sahig. Pinapainom mo ako ng ganito Cap 8 na gamot? Gusto mo ba akong lasunin? Agad humingi ng tawad ang lalaki, sinabing nakalimutan niyang lagyan ng asukal. Nakita ng asawa ang sinseridad niya kaya pinatawad siya agad ngunit sa sumunod na sandali. Biglang sumimangot ang asawa, saka sinenyasan ng assistant sa tabi na patayin ang camera. Ang bilis mong pumayag. Hindi talaga maawa sa akin ang mga netizen yan. Hindi rin ako kikita sa views. Mr. Shu, wag po kayong magalit. Mukhang hindi po maganda ang lagay ng asawa ninyo. Baka pwedeng sa ibang araw na lang po tayo mag-shoot. Tandaan mo, gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang manggialam. Ang totoo, ang asawa ng babae ay isang small-time short video influencer. Para makuha ang simpatsya ng netizens at dumami ang views. Sa harap ng camera, nagpapanggap siyang mapag-arugang asawa na inaalagaan ng may sakit niyang misis. Pinapagawa niyang mareklamo ang asawa, ayaw uminom ng gamot, para galitin ng netizens. Masyadong mabilis magpatawad ang asawa kanina kaya siya nagalit matapos ayusin ang eksena. Agad sinenyasan ng lalaki ang assistant na kunan ulit sila. Mahal, naluto ko na ang gamot mo, ha? Ayokong inumin yan mukhang mapait. Kukunin ko yung paborito mong candy. Pag kumain ka nun, hindi na mapait o sige, kunin mo na. Mali. Sabi ko ayaw kong kumain tataba ako sa candy. MS yan. Kung hindi nyo po matandaan ang mga detalyeng ito, pwede pong maging masungit na lang kayo at sabihing ayaw nyo ng gamot. Tapos itapon niyo po ang mangkok at mapaso si Mr. Shu pwede rin po yun. Pero hindi ko kaya. Nakita ito ng lalaki at sinabing masama ang pakiramdam ng asawa, pinaalis muna ang assistant, at sa ibang araw na lang mag-shoot. Pero pagkalabas ng assistant, dahan-dahan niyang isinara ang kurtina. Mahal, sorry mahal. Sorry. Sorry talaga. Bakit hindi ka umarte ng maayos, ha? 5,000 ang ginastos sa mga equipment na yun ngayon, nasayang lang lahat ng pera. Bibigyan kita ng huling pagkakataon hawakan mo ang cellphone. Subukan mong magkamali ulit. Kapag hindi ka pa umarte ng maayos, titingnan mo na lang ang litrato ng nanay mo para alalahanin siya. Huwag, mahal huwag kang umalis yung nanay ko, mahal. Aayusin ko na talaga ang pag-arte ko. Makikipagtulungan na ako ulitin natin, please at mas mabuting huwag kang iiyak o sisimangot. Magalis ka na ng makeup, bilis. Paangat na ang account natin siguradong dadami ang followers nito. Ayoko ng anumang aberya ang totoo, ang ina ng babae ay comatose sa ospital noon. Para sa gastusin ng ina sa ospital, napilitan siyang sumunod sa asawa sa wakas, sa pangatlong take. Nakuha nila ang video na ikinasiya ng asawa kailangan lang ng kaunting edit. Siguradong makakaakit ito ng maraming followers. Nakita ng babae na maganda ang mood ng asawa, kaya sinamantalan niya ito para humiling. Gusto niyang pumunta sa ospital para makita ang ina na matagal nang hindi nakikita. Pero hindi niya akalain na gagawin din itong gimmick ng asawa para kumuha ng atensyon. Ang isushoot natin ngayon ay tungkol sa pagiging suwail. Ayaw makita ang inang may malubhang sakit at nakarete. Kinaladkad ng asawa papunta sa ospital. At nagsalita pa ng masama sa ina. Tapos, nagmamadaling umalis para uminom. Iniwan ng asawa na mag-isang nag-aalaga sa ospital. Hindi. Tandaan mo ang mga linya at kilos sa script. Huwag na huwag kang magkakamali, ha? Hindi. Mahal ako ang gustong dumalaw kay nanay bakit ganito ang ipapagawa mo? Shuwei. Para lang ba sa views? Wala ka na bang natitirang prinsipyo? Prinsipyo, walang kwenta yan kung hindi lang. Kung hindi lang dahil walang epekto yung video mo nung nagkasakit ka. Hindi dumami ang followers. Hindi na sana ako nag-abala pang pumunta dito sa ospital. Pero ayoko talagang i-shoot to. Mahal, malapit na ulit ang bayaran sa ospital medyo gipit ako ngayon, baka.
Umiiyak sige, magsushoot ako. Ano ba yan ang aga-aga pinapanta mo ako dito? Mahal, mag-isang naghirap ang nanay mo para palakihin ka. Ngayon, malubha ang sakit niya at nasa ospital. Dito ka na muna sa ospital para samahan siya. Parang awa mo na. Limitado lang ang oras ko, may gagawin pa ako mamaya. Sisilip lang ako saglit, okay. May anak bang ganyan? Ang nakarete dyan, tunay mong ina. Mas mabuti pa yung asawa mo na ibang tao, mas mapagmahal pa sa magulang. Teka nga, ate, anong pakialam mo dito? Nay. Basta buhay ka pa. Okay lang kahit hindi ako maintindihan ng iba. Mahal, alis na tayo. Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mong magpabida dito, ikaw na lang, huwag mo akong idamay-tabi. Patawad po, Nay. Patawad po. Kasalanan ko po lahat. Hindi ko po sinasadyang sabihin ang masasakit na salitang yun kanina. Hindi ko kayang harapin ang galit ni Shuwei. Ayokong mawala ka sa akin dahil wala tayong perang pampagamot. Sa mga sandaling iyon, nakita ng assistant ng asawa ang palihim na pag-iyak ng babae. Akala niya nag-away ang dalawa kaya lumapit siya para i-comfort ito. Nag-alala ang babae na baka malaman ng assistant ang totoo. At magsumbong ito sa asawa niya. Pero dahil malapit na ang bayaran ng ina sa ospital, hindi niya pwedeng galitin ang asawa. Kaya nagsinungaling siyang naghahanda lang siya para sa bagong script. Nagpa-practice kung paano umiyak ng mas makatotohanan sa camera. Pagkasabi nito, nagmamadali siyang umalis ng ospital. Samantala, ang kanyang asawa ay kinagigiliwan naman ng isang nurse. Mr. Shu, nakita ko po ang mga kuha ninyo. Sa mga litrato niyo po, mukha kayong napakabait na tao. Salamat sa paghanga mo, hindi ko maintindihan, may sarili kang mga gawa, mabait ka pa. Bakit ka nagsasama sa isang babaeng tulad ni MS yan na puno ng kapintasan? Hindi mo ba naisip makipaghiwalay? Masama lang ang pakiramdam ni Yangsi. May konting sampung lang, normal yun, huwag mong sabihin sa iba, ha? Baka makaapekto sa kanya. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Wala pa akong nakilalang lalaking kasing bait mo. Xiaomin, pinapatawag ka ng head nurse ay, parating na po. Mr. Shu, nandito na po ako. Anong video po ang isushoot natin ngayon? Nakunan ko na po kanina si Yangsi na umalis ng kwarto. Kunin mo akong nag-aalaga sa matanda. Basta maayos ang pagka-edit ng video at mag-trending online. Siguradong dadami ang followers natin. Mr. Shu, okay lang po bang sabihin nyo yan sa harap ng biyenan ninyo? Isa lang siyang taong gulay, wala namang malay. Hindi nakakakita, hindi nakakarinig. Anong kinatatakot mo? Sige po. Pagkatapos, walang pakundangan nang nag-usap ang dalawa tungkol sa script sa loob ng kwarto. Ang hindi nila alam, bagamat comatose ang ina, gising pa rin ang kanyang diwa. Alam niyang pabigat na siya ngayon sa kanyang anak, kaya kusa siyang sumuko sa pag-asang mabuhay at tuluyang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nakita ito ng assistant at tatawag na sana ng doktor para i-revive siya. Ngunit pinigilan siya ng lalaki, sinabing may naisip siyang paraan para dumami ang followers. Mr. Shu, ano pong sinasabi ninyo? Critical po ang lagay ng matanda, tawagin na po natin ang doktor para mailigtas siya. Baka may pag-asa pa siyang mabuhay. Ang tao, kapag patay na, doon lang pinakakarapat dapat alalahanin. Gusto kong ang ina ni Yangsi ay maging ang pinakakarapat dapat alalahanin, tapos magpapakita ako ng pagmamahal sa burol niya. Kukunan ko ng video. Siguradong magkakaroon ako ng kasikatan at pera. Pero ang mga kinukunan ko po ay puro pagpapakita ng pagmamahalan na video. Hindi pa po ako gumawa ng ganito. Ganitong klase hindi ko po kaya kunan to. Kahit hindi mo kaya, kailangan mong kunan. Kanina, tayong dalawa lang ang nasa loob ng kwarto. Sa tingin mo, kapag kumalat ang nangyari,
Maniniwala kaya ang mga netizen na ako, ang 24/7 filial, na mabuting asawa, ang gumawa nito? Dahil dito, napilitan na namang sumunod ang assistant sa lalaki. Sinabing kahit anong eksena pa ang gusto niyang kunan, makikipagtulungan siya. Gayunpaman, bago ang shooting, hindi pa pwedeng malaman ng asawa ang nangyari. Kapag nalaman ng asawa na namatay na ang ina, siguradong hindi na ito makikipagtulungan sa pag-shoot pero hindi inaasahan. Isang araw, biglang nakatanggap ang asawa ng isang package galing sa ospital. Gumaling na kaya si nanay? Lihim niya kaya itong ipinadala sa akin? Bakit ang tahimik niya ngayon? Nalaman na kaya niyang wala na yung matanda. Imposible, sinigurado ko nang hindi kakalat ang balita. Hindi niya dapat alam. Mahal. Hindi ba iniisip mo kamakailan kung paano maging pinakasikat na influencer? May paraan ako. Anak na walang utang na loob, hindi nagsisisi, ina na may malubhang sakit, namatay dahil sa sama ng loob, ganitong script, sapat na bang pasabog? Ha?